Okay mga ka-trigger, welcome po dito sa ating munting YouTube channel. At bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang basahin ang katanungan ni Chiremay Limbago. Sabi niya, kung ang paltik ba na baril, kung ang lahat ng pyesa ng baril original, tanong kulang ang pyesa ng baril original, tanong kulang matibay ba ang baril? Okay, bago natin yan sagutin, ay gusto ko lang muna magpasalamat sa ating 38,100 plus na mga subscribers. At bumabati ako sa ating mga OFW sa mga panig kayo ng mundo. Ano man ang oras dyan, tanghali, umaga, hapon, gabi, madaling araw. Tayo po ay mag-ingat dahil dumating ng taglamig at usong-usang ubo at sipon. Okay, at mag-ingat tayo sa ating mga trabaho na huwag tayong maaksidente. Yan, importante sa lahat. Okay, at pasasalamatan ko lamang yung ating mga silent viewers na hindi nag-skip ng ads, sapagkat tayo nga po ay isang charity vlogger na ang kinikita natin sa YouTube ay tinutulong natin sa 6 na estudyante na anak ng mga single parent. Dahil nga okay naman ang trabaho ko dito sa aming kumpanya, sa Mayadin Shooting Range, ay ang inisip ko na ang ating YouTube channel ay tulong ko sa ating mga estudyante na hirap sa pagpapaaral ang kanilang mga single parent. Ayan. At tayo naman ay wala nang pinapag-aral at tayo nakapagpag-graduate na ng mga anak, kaya time naman na tayo tumulong at maganda naman ang kinikita natin dito sa ating kumpanya. At doon sa ating mga bago pa sa ating YouTube channel, huwag po ninyo ako hanapin sa Pilipinas dahil ako ay 20 years na nagtatrabaho dito sa Kuwait sa Mayadin Shooting Range bilang isang firearms instructor, gunsmith, at ngayon ay consultant na. At ayan, papasalamatan ko rin yung ating mga sponsor na tumutulong sa ating mga estudyante na nagpapadala dito sa ating GCash number. Ayan po ang ating GCash number. Kung may gusto pang tumulong, ay hindi po natin tinitingnan ang laki ng halaga. Okay, at shout out sa ating mga sponsor sa panguna ni Alfredo Isidro Ordosipay ng Las Piñas, kay Architect Arnel Salvador ng Kuwait, kay Jubel Platon ng Riyadh, Saudi Arabia, kay Umbet ng Kia Motors Kuwait, kay Anthony Evangelista ng Pasay, merong ayaw magpakilala, tawagin na lang nating Adrian A. At ngayon din, thank you very much kay Conrado Ilulay Leo at Junard Diaz. Yan. Sana marami pa ang mag-sponsor para madagdagan yung ating mga tinutulungang mga estudyante. Yan. At sasagutin na natin ang katanungan ni Chiremay Limbago. Kung ang paltik na baril, kung ang lahat ng pyesa ng baril original, tanong ko lang matibay ba ang baril? Okay, gusto ko ring basahin yung comment ni Christine Lee dahil nakaka-relate ako dito sa kanyang comment, at gayon din na alaala ko si shout out kay Mechanic Girl, kay Chinchin Gutierrez, dahil isa rin siyang nakagawa ng 1911. Sabi niya, meron ako kilala na ang machine na nagmachine din gumawa sa siya gumawa. Okay, ibig sabihin siya ang gumawa sa 1911. Machine lahat, pinili ang bakal, baril lang ang orig. Di mo makilala, nagawa lang, pinaglaro pa niya, kinambal niya sa isang 1911 niya, may papel, ginamit niya bakal sa pagpapiring, stood still na craftsman. Nakaka-relate ako dito dahil ginawa ko ito. Okay, gumawa ako ng ganyan na dahil nga may machine shop kami, so gumawa ako. Ikinambal ko din doon sa aking original na baril. Kumbaga ginaya ko rin pati marka. Ibig sabihin nun,
yung serial number nun ay ginaya ko para hindi naman yan inaano eh. Hindi naman yan kamukha ng sasakyan na ano. Wag lang maka-aksidente. O di pag naka-aksidente, yung isang baril naman ang ano mo, yung talaga nakalisensya. So ganun. So ginawa ko rin yan. At masasabi ko na matibay. Dahil bakit? Siyempre, ikaw ang gumawa, kamukha ni Chinchin Gutierrez, o ni Mechanic Girl. Gumawa siya. Siyempre, alam mo yung bakal na matibay. Alam mo yun, tool steel. O, tool steel ang slide, tool steel ang receiver, tapos ay ang mga pyesa ay magaganda rin. Okay, ang hammer ay mulye. Alam mo yung mulye, yung flat spring ng mga sasakyan. At gayon din ang mga sir, matibay. So, matibay yun. Pero kung anin mo yun, kung ikukumpara mo yung mga 80%, kung ikumpara mo sa bago, dahil iba pa rin yung original na pinagkopyahan mo. Kasi clone ang tawag dun eh. Clone. Okay, masasabi ko na matibay. Kung alam mong ikaw ang gumawa, ang problema nga dun sa mga paltik o yung mga fake, ay hindi mo alam kung sinong gumawa. At hindi mo rin alam kung anong mga materials ang ginamit mo. Ang ginamit nila doon. Kasi nga yun ay kumbaga pambinta. So yun ang masasabi ko. At doon naman sa tanong ni Cherry Melimbago, kung ang paltik ba na baril ko ang lahat ng pyesa ng baril original, tanong ko lang, matibay ba ang baril? Ganon. Ngayon, ganito. Bumili ka ng paltik halimbawa. Pinalitan mo ng mga original na baril. Yun ay mahirap mong ipiting. Mahirap ipiting yun. Kasi nga, hindi naman ikaw ang gumawa eh. Halimbawa na ipiting mo. Alalahanin natin na tatlo ang major parts ng mga pistol. Sa pistol ng pag-usapan natin. Una ay receiver. Ang pangalawa ay slide. At pangatlo ay barrel. Yan ang mga major parts ng mga baril. Ngayon, kinabitan mo yung receiver mo at saka slide. Okay, nilagyan mo ng barrel na original. Kamukha nung ginawa ko. Yung kamukha din ng tanong ni Mr. Lee. Ngayon, pinalta mo ng mga pisa. Ay, hindi naman matibay yung slide. Dahil hindi mo nga alam eh. Hindi mo nga alam kung anong bakal yun eh. Dahil binili mo lamang eh. Binili mo lang. Eh ngayon, kung ikaw ang gumawa, kamukha anong tanong ni Christine Lee, at ang experience ko, ako ang gumawa, masasabi kong matibay. Dahil tool steel yung ginamit mong pyesa eh. Matibay na bakal eh. Masasabi kong matibay. Lalo't ko ang ginamit mong parts ay mga original. Oh. Masasabi kong matibay din yun. Pero hindi ko masasabing sintibay ng mga original. Kasi hindi natin alam kung anong ginagawa nila sa pagtimper dyan eh. Tinitimper nila yan eh. Hindi natin alam. Kamukha ng Norinco. Yung unang mga labas ng Norinco, sobrang tigas naman. Nagka-crack yung mga slide. Sobrang tigas. So, hindi natin alam kung ano ang pamamaraan ng mga manufacturer para lalo pa nilang patigasin ang bakal. At ang ASAP steel naman, on tool steel, marami naman yung klase. Maraming klase yan. Hindi lang yan iisa. Okay, may mga may mga label din yan. So hindi natin alam dun. At saka ang ginagamit nilang bakal ay yung talagang exclusive para dun sa kanilang mga ginagamit na pagmamanufacture. So yan ang masasagot ko dyan. Na kung ikaw ang gumawa, kamukha ako ang gumawa, ako ang nag-machine, masasabi ko yung gawa ko ay mga 80%. Hindi ko naman sasabing 100% dahil clone lang yun, imitation lang yun eh. Masasabi kong 80% dahil na-experience ko. At may ginawa akong baril na makwento ko lang.
pinag-interesan ng mga kakilala ko rin pulis, pinag-interesan, hinuli sa akin at hindi na ibinalik. Dahil nga, nagandahan. Ay, umpisa nun, sumama yung loob ko, hindi na ako gumawa ng baril. At nag-abroad na lang ako. Dahil mga kaibigan ko naman sila Hinuli ako, tapos kinuha yung baril. Alam naman nila, dahil sa akin sila nagpapagawa ng baril. Hinuli pa ako para lang makuha nila yung baril ko. Kasi nagandahan siya, hindi ko nababanggit ang pangalan, kakilala ko. So, hindi na binalik sa akin. Yun ang aking karanasan. So, masasabi ko, na kung alam mo, pero kung bibili ka lang, at lalagyan mo lamang ng mga pyesa na mga original, ay useless. Para kang bumili ng bumili o nagpagawa ng bahay, bumili ka ng bahay na hindi mo alam ang pundasyon, bumili ka na walang plano. Halimbawa, bumili ka ng bahay na third floor, walang plano, hindi mo alam ang pundasyon nun, kung matibay ba yun. Hindi mo alam kung na-soil test ba yung pinagtayuan. May soil test. Wala, hindi mo alam. So, hindi dumaan sa engineer. Basta na lang kung sinong nagtayo niyan. Parang ganun. At hindi mo alam ang mga bakal na ginamit. Kung standard ba, kung undersize ba, kung ano. So, ganun yun. Hindi mo alam ang history. Okay, so kaya shout out kay Chinchin Gutierrez, kay Mechanic Girl. Dahil siyang gumawa, alam niya kung anong klaseng bakal ang ginawa niya nun. So, siya lang ang nakakaalam ng tibay ng ginawa niya. Parang ako din, ako'y gumawa, alam ko kung anong bakal ang ginamit ko. Masasabi kong matibay yung ginawa ko. At kung i-grade ko yung ginawa ko ay 80%. Hindi ko naman masabing 100%. Bakit tatalunin ba natin yung yung gumawa ng mga CNC? Alam niyo yung mga paggawaan ng mga baril. Hindi kumbaga yan ay may yan. Halimbawa, ang taga-butas lang siya. Puro butas lang ang gagawin niya. Doon sa isang machine, siya lang ang operator nun. May karelyebo lang siya doon. Hindi siya humahawak ng isang kung gagawa ng railing, iba ang yun, papasa yun doon. Yun lang ang gagawa nun. So, master na master nila yun. Master na master. Yung pagmimiling, ibang operator, iba ang gumagawa nun. Siya lang ang taga-ganon, taga-milling lang siya nung ganon. Yung taga-butas, siya lang taga-butas. Yung taga-tono, at ang ginagamit, hindi yun manual. Puro CNC yun. Kumbaga, siya lang ang nag-ooperate ng mga machine. Ganun ka, At kaya nga, yung mga gawang Danao na minsan ay pumuputok, hindi lumalabas ang bala. Hindi natin alam kung anong ginamit na rippling tool dun. Gumawa lang yun ng ng mga barina o ano man na para may rippling lang. Hindi man standard yung Hindi natin kilala yung gumawa nun. Kaya yung nag-comment na pareho lang daw na nakakamatay. Hindi lahat po. May mga pumuputok na hindi lumalabas. Ang daming comment sa akin yan. Ang daming tanong, bakit hindi lumalabas yung bala sa kanilang barrel? Hindi naman squib load. Buti sana ko squib load. So, ganun. At ang dami ko ring na-encounter na mga nagpagawa sa akin nung ako nasa Pilipinas pa ng mga ganyang kaso. So, hindi lahat. Kasi nga, hindi iisa ang gumagawa niyan. Mapakaraming gumagawa niyan ganyan. Yung iba ay budol. Alam naman yung budol, basta lang makabinta. Okay, disclaimer sa mga gumagawa, dahil dati rin gumagawa, hindi ko naman nilalahat na lahat ay mapangit gumawa. O masama o budol lahat. May mga magagaling talagang gumawa. Kaya nga meron niya mga class A na tinatawag, nakakalusot yan, nakakarating ng Amerika yung mga class A na yan. At talagang, ikumpara mo yan, kung hindi ka sanay, hindi mo talaga malalaman yan. Kahit buksan mo pa yan, hindi mo malalaman na
Maliban lang kung sanay ka nang tumingin. Kagaya ko, malalaman ko yan. Kahit pa sa panlabas na nyo yan, malalaman ko. So, yan lang ang masasabi ko. Na salamat doon sa nagtanong at makukunan din natin ito ng aral na huwag kayong bumili ng hindi ninyo kilala na baril ang gumawa tapos ilalagay ninyo ng mga original na parts. Sayang yung mga gagastusin ninyo dahil ang slide at ang frame ay hindi natin alam kung anong klaseng bakal. At hindi natin alam kung gaano katigas yung bakal na yun. O, kung kilala natin yung gumagawa, pwede yun. Kung kilala na natin. Pero kung hindi natin kilala, basta binili lang natin sa mga tabi-tabi, so ibang usapan yun. So ayan, at kung may mga tanong pa kayo na mga kamukha niyan, ay bibigyan natin ng pansin. So sana naliwanagan kayo sa aking sagot. Ito ay opinion ko, hindi ko sinasaklaw yung opinion ng iba. Dahil yung iba talaga nababas tayo dahil maaaring gumagawa nga sila. Hindi ko naman nilalahat. May mga talagang hindi katanggap-tanggap yung gawa. Okay. So, yan lang masasabi ko. Wala naman ako sinasabing sino pa man. At may mga kilala rin talaga ako na magagaling gumawa dati. At yung isa pa nga, naging kasama ko pa nga dito sa kumpanya namin, taga Danau. Okay, so yan lang ang masasabi ko. At please comment below kung meron pa kayong nalalaman na kaligtaan ko, hindi ko alam. Hindi ko naman lahat sinasaklaw na alam ko lahat. Yun lamang ang abot ng aking malit na kalaman. Okay, God bless us. Thank you very much.